kayo ay pakawala ng Malacanang, na si Senator Erwin Tulfo attack dog ninyo. Ito lang issue ng flood control. Nabanggit niya na naman na kapag daw ho papunta na sa Malacanang yung issue, lumilihis na. May sinasabi siyang Bersamin file, ano po, yung mga ganun po na mga kumbaga nahinto yung inyong investigasyon during that time na kayo po ang chairman. Nung ika niya, papunta na ho sa Malacanang, ang tinutumbok po ng ang issue. Yes, Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble, actually quadruple yung naging increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya, pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng isang real estate deal, na medyo malaki. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil, parang hulug-hulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So, hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectible. Oo. So, as a private individual... Ang emphasize ko lang dito, DJ, yes, kasi, alam mo, I think I've said enough and even more, dahil sa sinagot ko. Dahil, alam mo, pag inattack naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, dumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nanguhula siya, dumoble. Kinurit ko pa nga siya, hindi dumoble, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024. Oo. Ang binayaran ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakalin dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama. Oo. So yun, 10.5. At sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8 kasi yung ibang siyempre may mga nakolekta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income, pinapal ko ng tama kasi nagko-consult din ako sa mga kaibigan kong taga-BIR. Mas mainam na yung ganon para kwentas karas. Okay. Pero para mag-insinuate, na parang turap ako dahil nagdoble, hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang ano ko lang, parang, alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lords, pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP. Sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako'y naging senador. Ang sumalubong nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong $320 plus million, stashed in some foreign banks. So ako noon, ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na Citibank Hong Kong. Sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na ina-attribute sa akin. Paki-certify nga kung ito ba'y... Kasi nag-alala ko noon, baka nilagyan na kung sino yung nag-open ng bank account para sa akin. Para i-withdraw rin, para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. At sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawanay nag-retract. Pati, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na
lalalim ng lalalim hanggang sa matabunan. Tayo Oo. sinagot ko na kagad. Sige po. Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na lang po sa issue na ito. Para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, lahat po yun ay galing sa malinis na paraan nung kayo po'y citizen Panfilo Lacson pa at hindi pa senador? Yun nga, nandiyan naman yung aking income tax, kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayarang income tax return. Oo. Yan, confidential yan eh. Katunayan, pagka inilabas yung income tax returns mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko, no, na kinita ko sa maayos na paraan yan. So para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga. Mhm. Oo. At ako naka-ready naman ako kung gusto nila mag-imbestiga, sige. Oo. Pero para, alam mo, para palawagin ko pa itong usapin nito, kaya nga tinapos ko na. Mhm. And ang buwelto nga sa kanila, para maliwanag, ako, wala akong insertion. Siya yung may insertion na 6.79 billion pesos. Sa 2025, GAA pa lang yan. Hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Oo. Out of the 70 projects, doon sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So, ang na-implement niya, 6.715 billion. So, ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon. At may mga dokumento kami para may pakita. Ito'y subject to validation, of course. Pero may mga nakita kaming, kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him. Oo. Senator Ping, sir, napapanood nyo ba itong mga live vlog na ito ni Senator Cayetano? Napapanood nyo ba mismo itong weekend, makailan ito? 3 yata ang kanyang live vlog at kayo po ang isa sa kanyang mga ini-starring. Hindi ko pinapanood, kaya lang yung isa kong staff, pag naman padalan ako ng summary, sabi ko ignore mo na lang yan kasi nasagot ko na. Huwag mo na ako papadalan para alam mo, hindi naman worth kasi karamihan nonsense eh. Name calling, insult, tapos nagdi-deviate sa issue, hindi naman talaga kino-confront yung mga issue. At siya, walang ginawa lang kundi mang insulto. At kung ano-ano sinasabi, walang sense eh. So, from here on, sabi sa staff ko, ignore mo na lang niya, huwag mo na lang akong padalhan. Opo. Kasi sa mga nakakapanood sa kanya, kaya nga po napakainam din na nandidiyan kayo, paano po dapat ito tangkilikin ng mga nakakapanood sa kanya, either supporter niya or hindi man, yung mga sinasabi, halimbawa, na kayo ay pakawala ng Malacanang, na si Senator Erwin Tulfo attack dog ninyo. Alam niyo ho, yung masakit mang pakinggan, nakakairita, pero hindi ho ba bilang isang senador, public official, kami po ay obligado magtanong sa inyo ngayon, paano namin po ito dapat tanggapin ng mga nakakapanood rin dito po sa kanya mga sinasabing ito? Wala naman kasi pinagugutan, Ted eh. Alam naman natin na puro salita lang ito na walang basihan. Alam mo, pakawala ng Malacanang, ako nga nagbulgar tong kinakayangan, nag-resign ito sinabunuan, kung sino-sino, amin na pangandang. Sa akin nga nanggaling yun eh. Kung pakawala ako ng Malacanang, bakit dapat pinili? Tapos, iintrigahin niya pa yung lahat daw hindi ko naman nakaaway si Senator Chief Escudero. Hindi ko naman nakaaway si Senator Villanueva. Hindi ko nakaaway si Senator Tulfo. Pinagtuturo niya, nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So, ayaw ko na nga siyang patulan kasi nga, lumalawak yung usapin, naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Yung flood control, tutuloy yan. Nag-uusap kami ni Senator Tulfo, siya yung chairman ngayon, at ibibigay ko sa kanya yung mga dokumento at kung sino man yung mga resource person na pwedeng imbitahin. Ito lang issue ng flood control. Nabanggit niya na naman na kapag daw ho papunta na sa Malacanang yung issue, lumilihis na. May sinasabi siyang Bersamin file, yung mga ganun po na mga kumbaga nahinto yung inyong investigasyon during that time na kayo po ang chairman. Nung ika niya, papunta na ho sa Malacanang, ang tinutumbok po ng ang issue. Again, Ted, hindi totoo yan. Alam mo, kaya nasuspend yung hearings doon. Inintay kong makumpleto yung signatures sa aking partial committee report. Kasi kung nakumpleto yun, i-report out ko sa floor, isponsoran ko, didebate namin,
At kung ma-adapt yun, tuloy-tuloy i-resume parang phase 2. Kasi natapos na yung phase 1, napakarami, natambakan na kami ng mga information, marami nang napailan ng kaso. Kaya ang ginawa ko nga, sa halip na i-report ko sa floor, pinadala ko na lamang sa ombudsman. At hindi naman sa pagmamalaki, Ted, malaki naman ang na-contribute ng Blue Ribbon Committee under my watch doon sa mga umuusad na mga kaso ngayon sa ombudsman pati sa Sandigan Bayan. So, alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis eh. Parang alam mo, squid tactics. Kasi papunta sa tagig yung usapin. Ngayon, lalo niyang alam mo yung sinasabing you poke the bear. Nananahimik ako, hindi ko nga siya pinapatulan eh. Pati naman yung integridad ko, atake niya pa. Alam mo, ito lang yung pamana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Wala naman sila maipamana kasi mahirap lang kami. Pero para atakihin mo yung inalagaan ko since pumasok ako sa serbisyo, even in my previous life, medyo masakit yung Ted. Kung hindi mo sasagutin, alam mo yun, umabot ako sa noong 2001-2002 nung binabanatan ako. Nahihiya nga ako pumasok sa restaurant na noon kasi tuwing papasok ako nagbubulungan at ang feeling ko naniniwala sila sa mga binato sa akin. So, Senator, meron kayong pahayag na yung pong district engineer sa Taguig ho ba ay supposed to be kasama din sa mga nagkakasino at nagpapatalo sa kasino? May ganun kayong informasyon? Kasi mukhang ito rin yata ang nagpa-excite doon sa kabilang kampo kung bakit siya naging ganun. Ang kanyang mga sinasabi. Hindi district engineer, Ted, city engineer. Nasa akin yung record eh. City engineer. Ang gumagamit siya ng 2 aliases. At ang kanyang win-loss record sa 2 aliases niya, nasa almost kalating bilyong piso. Isang 374 sa isang alias, isang 124 yata doon sa isang alias. Win-loss ito, hindi ko sinasabing winning or losing. Yung in and out ng kanyang panalo at saka pagkatalo, umabot sa ganun. So naalala ko yung BGC Boys na ako rin yung nag-expose. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa kasino, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganung karangya ang city engineer mo. At hindi lang yung Ted, na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman eh. Patawid na kami doon, iniipon lang namin, Ted. Alam mo, nagkalkal ako sa aming baol kasi noong kami nagkasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing, siyempre nag-prioritize kami, natambakan kami sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, ang daming information. So parang na-set aside yung Taguig, na-set aside yung mga ibang lugar, meron pa nga kami sa Pampanga. Hindi naman pwede pagsabay-sabayin kasi overwhelming ang pasok na ebidensya. Now, that pinukaw niya itong usapin na ito, ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa ng project yan, Diskaya eh. Isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong kopya ng mga cheque. Pero ito, dinedevelop to, work in progress lahat ito. Meron yung sinasabi kong defective o substandard o ghost. Kasi ang pagiging ghost nito, alam mo yun, nag-overlap yung linear, yung distansya sa isang span, naka-overlap sa isang span para makatipid yung contractor, para may pambigay na kickback. So, yung iba naman, pinatong-patong at kung ano nung ginawa para mapagtakpan yung dating ghost, ginawa kinumpuni. Yun, kakalkalin namin lahat yan para maipakita, ma-prove ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig. Opo. Anong mga taon itong pinag-uusapan natin na implementasyon ng mga questionabling proyektong ito sa City of Taguig, Senator? 2020. I think speaker yata siya yung panahon na yan. Speaker of the House. Opo. At meron pong report daw na mismong ang kapatid ni Senador Cayetano na si former Congressman Lino Cayetano ay nag-volunteer ng informasyon? Totoo yun. Isa sa mga true intermediary, merong nagsabi sa akin kung pwede raw tumawid at kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid.
dahil gustong tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam na mga ghost project sa Taguig. Yan, kinukot ko lang yan na verbatim. So, kinukuha ko yung kung pwede makuha ko yung number at sa kasalukuyan sa ngayon, hindi pa nasa-set yung aming pag-meeting. Pero ganyan talaga katalabak. And hopefully, hindi magbago ang isip ni Lino Cayetano. Kasi siya mismong, clarify ko ba sa akin, nagparating sa akin, siya ba mismo ang nagsabi na gusto niya makipag-ugnayan sa akin? Sabi niya, yes. Sabi ko, I'm willing. Opo, yung pong panahon naman na nagpapatalo o engage po sa casino itong city engineer ng Taguig, anong mga taon din po yon ang binabanggit nyo na kalahating bilyon ng transaksyon sa casino? Let me check, Ted. Hindi ko na natingnan yung taon. Basta ang binigay lang, ang nakita ko lang na record, yung kanyang alias, yung pangalan niya ginamit na, yung alias na ginamit niya. Dalawa. Ganun din, parang BGC Boys. Meron siyang, kung hindi SS, driver's license. You can just imagine kung paano kakurap din tong gobyerno. Paano ka makakakuha ng driver's license sa ibang pangalan? Samantalang picture niya yung nandoon. Para rin BGC Boys, di ba? Paano sila nakakuha ng ganyan? So, patindi talaga yung anomalya sa mga ahensya natin. Yung pong claim ngayon ng kampo po nitong si Senator Cayetano, no, ng kanyang mga supporters na dito po personalan na nakafocus ngayon sa Taguig kasi nga dito po sa mga nangyayari ngayon in the Senate. Ano po ang inyong reaksyon doon? Well, he asked for it. I'll give it to him. Ito pong usapin ng joint venture sa BCDA na nabanggit ni Director Matibag. Kung magbabalik tanaw po tayo, I remember before kayo ho mismo, no? When you were a sitting senator during that time na may question dito at si Senator Frank Drilon din ay nagsabi nga na ito dapat imbestigahan. Dati pa ho meron ng mga binabanggit against you si Senator Cayetano during that time that he was Speaker of the House. Do you remember that? Yes, ganyan siya talaga Kapag nasasanggi siya, alam mo, ang buwelta niya kagad mag-insulto, babaguhin, ibahin yung issue. Yeah, I remember that. Ang kino-question ko noon, paano yung pondo na ilipat sa isang foundation, private foundation. Naalala ko nga si Napolis Kasi yung foundation na yan, siya yung chairman, yung SEA Games, yung PhilSOG. Anyway, Organizational or Organizing Committee Foundation Incorporated, chaired by Alan Cayetano. So, ang initial findings yata ni Director Matibag, siya ang chairman, pero nung tinignan yata yung GIS, yung articles of yung foundation, yung sa charter, wala yata yung pangalan niya. So, yun ang inibisigan nga yun ni Director Matibag, siya narinig ko. Pero sa akin nun, ang akin kasi concerned ako sa budget lagi nun So, ang tinanong ko, paano yung GAA na ipasok sa private foundation? Yun ang, para sa akin, yun ang isang anomalya. I think 1.5 billion yun yung na-transfer. So, yun, bumenta agad siya, inatak agad ako nung speaker siya. Dahil nga, kasama, aside from yung expose na ginawa ni Senator Risa Ontiveros, yun naman ang akin napansin dahil I think budget season yata noon, kaya sinukwestiyon ko na ilipat. Ganyan-ganyan yung napolisted, di ba? Piniglilipat sa mga foundation.